Grade 7 Jupiter. Manatiling nakatayo para sa ating panalangin na pangungunahan ni Nicole. Amen. Bago kayo umupo, maaari bang pakipulot ang mga kalat na aking nakikita at pakiayos ang inyong mga upuan? Class, mayroon bang lumiban sa araw na ito? Magaling! Masaya ako at walang lumiban sa ating klase ngayong araw. Ngunit bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, ay natatandaan niyo pa ba ang ating tinalakay kahapon? Kung ganon, ano ito? Yes, Geneva. Tama, ito ay patungkol sa kababaihan sa sinaunang Asya. Ano naman ang iba't ibang uri ng kababaihan sa Asya? Mika. Magaling. Ito ay kababaihan sa lipunan. Tunay ngang kayo ay nakinig sa ating aralin kahapon. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, ay mayroon akong aktibidad na ipapagawa sa inyo at ito ay pinawagatang larawan ko, hulaan mo. Pakibasa ang panutuklas. Papangkatin ng guro ang klase sa 4. Magpapakita ng guro ng mga larawan, magbibigay ng letra sa bawat pangkat na kailangan lang punan. Pagkatapos nila itong punan, ay ipapaskil ng napiling leader ang letra sa larawan. Ang unang pangkat na nakatapos ay mayroong gantimpala sa akin. Mayroon lamang kayong 5 minuto, class. Maaari na kayong mag-umpisa. Tapos na ang 5 minuto, class. Maaari na kayong umupo sa inyong upuan. Base sa inyong ginawang aktibidad, may ideya na ba kayo kung patungkol saan ang ating aralin ngayong araw? Tama. Ito ay patungkol sa ambag ng mga sinaunang Asyano sa daigdig. Ngunit bago natin itong tuluyang talakayin, ay may ipapaalam muna ako sa inyo alituntunin dito sa aking klase. Una, makinig sa guro habang nagsasalita. Igalang ang guro. At ang pangatlo ay makilahok sa aktibidad na ipapagawa ng guro. At ang panghuli ay ang itaas lamang inyong mga kamay kapag may nais kayong kasagutan. Naunawaan ba, class? Kung ganon, ay dumako na tayo sa ating aralin ngayong araw. Ang ating aralin ngayong araw ay pinamagatang ito ay patungkol sa mahalagang ambag ng mga sinaunang Asyano sa daigdig. Ngunit bago natin ito alamin, ay alamin muna natin kung saan nga ba nagmula ang mga ito. Ang Asya ay nahati sa 3 bansa. Ang unang bansa ay ang Kanlurang Asya. Sa Kanlurang Asya, class, ay ito ay mahalagang rehiyon sa Asya. Dito umusbong ang pinakamatandang sibilisasyon. Ito ay ang sibilisasyong Mesopotamia. At dito rin nagmula ang mga sinaunang monoteistikong rehiyon sa daigdig.
tulad ng Judaism, Kristyanismo at Islam. Ang pangalawa namang bansa ay ang Timog Asya. Sa Timog Asya class ay umusbong dito ang isa rin sa pinakamatandang sibilisasyon sa daigdig. Ito ay ang sibilisasyong sa Indus o sibilisasyong Indus. Ito ay nabuo malapit sa mga ilog at Ganges. Dito rin nagmula ang mga dakilang relihiyon tulad ng Hinduism, Buddhism, at Buddhism. Ang sumunod namang bansa ay ang Silangang Asya. Sa Silangang Asya class ay dito musbong ang sibilisasyong Chinese. At dito rin nagmula ang mga pangunahing filosofiya at relihiyon, at ito ay Confucianism at Taoism. Confucianism, Taoism at Shinto. Alamin naman natin ang kanilang ambag dito sa daigdig. Unahin natin ang Kanlurang Asya. Sa Kanlurang Asya ay ang ambag ng sibilisasyon sa Mesopotamia. Sa Sumerian ay ang una nilang na-invento ay ang cuneiform. Ang cuneiform ay paraan ng pagsulat na ginagamitan ng stylus o clay. Ito ay ang kanilang ambag sa Kanlurang Asya. Isa sa pinakamahalagang ambag na kanilang na-invento. Ang sumunod ay ang The Epic of Gilgamesh. Ang unang akda na patungkol kay Gilgamesh. Si Gilgamesh ay isang hari ng Uruk. Siya ay maituturing na klasikong bayani ng Mesopotamia. Naunawaan ba, class? Ang ganon ay magaling. Ang sumunod naman nilang ambag ay ang sexagesimal, na kung saan ang sexagesimal ay pagbibilang na nakabatay sa 60 minuto, 60 segundo at 60 degree. So, mayroong silang mahalagang practical na invention ng mga Sumerian. Ito ay ang gulong, potter's wheel at layag. Ang gulong ay ginagamit sa mga paghila ng karwahe. At ang layag naman ay ang kung saan para makontrol ang hangin sa direksyon ng bangka. At ang potter's wheel naman ay ginawa upang mapabilis ang paggawa ng mga palayok. Ang sumunod naman, class, ay ang Babylonian. Sa Babylonian, ang kanilang na-invento ay ang Code of Hammurabi. Ang Code of Hammurabi ay binubuo ng 282 na batas, at ito ay may filosofiyang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Layunin ng batas na ito ay mabigyan ng karampatang hustisya ang mga taong naaapi sa Mesopotamia. Ang sumunod naman ay ang Hanging Gardens of Babylon. Ito ay ipinatayo ni Nebuchadnezzar para sa kanyang asawa na si Amytes. At ang isa sa pinakamahalagang ambag na kanilang na-invento ay ang alpabetong Phoenician. Sumunod naman ang Assyrian. Ito ay pinagawa ni Ashurbanipal, ang unang aklatan na tinatayang may 22 milyon na koleksyon ng tabletang luwag. Ito naman ay isang istrukturang nagsisilbing tahanan ng tahanan at templo ng mga hari o patron, na kung saan ay
makikita sa bawat lungsod. Sumunod natapos na tayo sa ating kanlurang Asya class. Dito naman tayo sa sibilisasyon sa Timog Asya. So, ang ambag ng sinauna at classical na India. So, ang kanilang ambag sa matematika, nasimulan ang paggamit ng zero at decimal at natutunan din natin sa pagkalkula ng pi. Ito rin ay isa sa pinakamahalagang invention nila dito sa daigdig dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin natin itong ginagamit. Ang ambag ng kabiasnan. So, ito ay ang Taj Mahal na itinayo noong 1620 to 1648. Ito ay inialay ni Shah sa kanyang asawa na si Mumtaz Mahal. Kaya tinawag itong Taj Mahal. Ang sumunod class ay dumako na tayo sa sibilisasyon sa Silangang Asya. Ang ambag ng sinaunang China, ang dinastiyang Shang. Isa sa kanilang invento ay ang oracle bone reading or ito ay paghuhula. At ang paggamit ng karwahe na hinihila ng kabayo at paggawa ng mga tela at ang paggawa ng mga palayok. Dito naman tayo sa ambag ng classical na China, ang dinastiyang Zhou, Qin at Han. Pinatayo ni Qin ang pader para maitaboy ang nomadikong grupo at ang paraan na panggagamot sa mga sakit sa pamamagitan ng pagtutusok ng mga karayom sa katawan. Nauunawaan ba, class? Ang sunod naman nilang ambag, class, ay ang Civil Service Exam. Pinasimulan din nila ang Civil Service Examination o paraan ng paggamit sa pagpili sa mga taong naglilingkod sa pamahalaan na binabatay sa kanilang kalaman sa pamamagitan ng mahigpit na pagsusulit. So, ang Civil Service Examination class ay kung saan pinipili lang nila ang mga taong naglilingkod sa pamahalaan. Ang sumunod naman class ay panahon ng pagyabong ng Song, Tang, Sung, Yuan at Ming. Ang kanilang invention ay ang pulbura, na kung saan ginagamit nila ito para sa mga paputok at nang mailaon ay ginamit nila ito para sa pangangaso or para sa kanilang sandata. At na-invento rin nila ang kumpas upang matukoy ang direksyon ng paglalayag. At ang perang papel, dahil sa kakulangan ng tanso ayon sa tala ni Marco Polo noong naglakbay siya sa China, ay ikinagulat niya ito na ang perang papel ay maaaring ipagbili o maaaring gamitin sa pagbili sa iba't ibang bagay. At maraming mga praktikal na invention ng China. Kabilang ng bakal na araro, water power mills, wheelbarrow, water clocks, sundial at hanging bridge. Nauunawaan ba, class, ang ating aralin ngayon? Kung ganon, ay magkakaroon kayo ng aktibidad at papangkatin ulit kayo sa dalawang grupo. Narito ang panuto, class. Ang mga mag-aaral ay makikilawag sa aktibidad na ipapagawa ng guro. Hahatiin ulit ng guro sa dalawang pangkat ang klase at kung saan ang mga mag-aaral ay magbibigay sila ng kanilang ideya kung ano ang mga
ambag ng mga sinaunang Asyano na patuloy pa rin nagagamit ngayon. Nauunawaan ba, class? Maaari na kayong mag-umpisa. Base sa inyong ginawang aktibidad ngayong araw, ano sa tingin nyo ang ugnayan nito sa ating tinalakay ngayon? Sige, Jerilyn. Tama, ito ay patungkol sa mga ambag ng sinaunang Asyano sa daigdig. Ano naman ang mga pinagmulan ng mahalagang ambag ng mga sinaunang Asyano? Mika. Tama, Silangang Asya. Ano pa? Nicole. Timog Asya. Magaling. Isa pa. Victoria. Tama, ang Silangang Asya. Saang bansa naman matatagpuan ang ambag na ziggurat? Rosalie. Tama, sa Kanlurang Asya. Bakit mahalaga naman ang ambag ng mga sinaunang Asyano sa daigdig? Geneva. Tama, dahil ang mga ito ay nagbibigay ng malaking impluensya at pugnasyon sa maraming aspeto. Tunay nga kayo ay nakinig sa ating aralin ngayong araw, class. Meron pa ba kayong katanungan sa akin? Kung ganon, ako ay magtatanong sa inyo. Bilang mag-aral, paano nyo maipapakita ang pagpapalaga ng mga ambag ng sinaunang Asyano? Yes, Geneva. Tama. Dahil sa pagtangkilik ng kanilang mga inobasyon. Erlinda, paggalang sa mga kanilang ambag, magaling. Kung lubos nyo na ang nauunawaan ang ating aralin ngayon, ay may inihanda akong pagsusulit na inyong isasagutan. Kayo ay maglabas ng 1/4 na papel at ito ay sagutan. Isulat nyo lamang ang inyong mga sagot sa inyong papel. Tapos na ba, class? Kung ganon ay maaari nyo na ipasa ang inyong mga papel dito sa harapan. Ngayon, class, bago matapos ang ating aralin ngayong araw, ay ako ay mag-iiwan ng kasunduan. At ito ay kasunduang basahin ang susunod na aralin na pinamagatang epekto ng Imperyong Asyano sa daigdig. Pahina 250 to 260. Yun lamang, class. Maraming salamat.